Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto na, meron na pong desisyon po, mga kabida, ito pong International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1, mga kabida. Dito ho sa estado po ng kalusugan po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, patungkol ho sa kanyang kapasidad po, mga kabida, na humarap sa trial, sa kasong crimes against humanity po, na isinampa po laban sa kanya, mga kabida, dahil sa kanyang madugong war on drugs nung kanyang term bilang Pangulo po ng Pilipinas. Ang sabi po ng ICC Pre-Trial Chamber, fit daw ito kung si dating Pangulong Duterte, na humarap sa mga pagdinig po, mga kabida. Taliwas doon ho sa argument po ng depensa, na hindi po fit si Pangulong Duterte, na humarap po sa mga pagdinig, okay, sa kasong crimes against humanity, Kaya ang nangyari po mga kabida, yung scheduled confirmation sana, noong September 23, 2025, inurong po, okay, pinospone indefinitely, mga kabida, dahil ho sa argument po mga kabida, ng depensa na hindi ho kaya ni dating Pangulong Duterte na humarap sa mga pagdinig dahil sa kanyang karamdaman, mga kabida, alam naman po natin na may sakit na po ito, at aside from that, matanda na po ito si dating Pangulong Duterte po, mga kabida. Kaya ginawa po ng korte, mga kabida, para ho matiyak, okay, at ma-confirm kung totoong hindi ho fit ito si FPRRD, na humarap sa mga pagdinig. Okay, nagkaroon po ng mga series of tests. Okay, in-examine po mga kabida ng mga experts. Okay, ito si FPRRD. At ngayon na po, lumabas na po yung resulta po mga kabida, At ang resulta, fit po, na humarap sa mga pagdinig ito si Digong. Okay? So ito yung article po ng Ang Batas PH, Duterte fit to stand in pre-trial. Okay? Diyan po sa International Criminal Court, mga kabida. The International Criminal Court or ICC Pre-Trial Chamber 1 ruled that former President Rodrigo Duterte is fit to stand in pre-trial proceedings in his crimes against humanity case on crimes against humanity linked to his administration's deadly war on drugs. The tribunal set the confirmation of charges hearing for February 23, 2026. So, meron na pong itinakdang petsa, doon ho sa confirmation po mga kabida, po. Diyan po sa International Criminal Court, pre-trial chamber po, mga kabida. This coming February 23, okay, 2026, mga kabida. Okay? Ang ibig sabihin po ng confirmation, okay, doon po natin malalaman, i-determine na po mga kabida ng korte kung ang kasong isinampa laban ho kay Digong, crimes against humanity, may basihan ba mga kabida, Kumbaga, dito ho sa atin, parang yan siya parang preliminary investigation po, ng piskal. Doon po, i-determine po mga kabida kung meron bang probable cause. Para, kung meron man pong probable cause, okay, tsaka pa yun iakyat sa korte for full-blown trial po, mga kabida. Okay? So, doon po natin malalaman sa Pebrero 23, mga kabida, kung talagang itutuloy po yung pagdinig o yung trial po mga kabida, ni Digong. Okay? Sa kasong crimes against humanity, mga kabida. Okay? Magdedepende po yan sa mga ebidensyang ilalatag po, mga kabida. Okay? Kung yung ebidensya po ay will stand for a full-blown trial po, ngayon pa lang, hirap na hirap daw itong mga prosecutors daw, na maghanap po ng mga testigo. Okay? Kamakailan lang po mga kabida, umapila po itong Office of the Prosecutors, sa Philippine National Police na tumistigo po laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Mga kabida. So, anong ibig sabihin po doon?
Okay? Kailangan po yan ng grupo o organisasyon na pwede hong mag-link doon ho sa bloody war on drugs, mga kabida, no? Yung patayan po nangyari ho sa panahon po ng war on drugs ni Digong. Okay? Kasi kung ang kanila hong pagbabatayan lang po yung kanilang mga testigo, siguro wala hong direktang link para ho kay Digong, mga kabida. Mas maganda po yung police kasi po pwede hong sabihin po ng mga pulis na inutusan po sila ni Digong para gawin po yung karumal-dumal po na mga pagpatay, okay, sa ilalim po ng war on drugs, mga kabida, no? Diba? So, ang problema lang po, wala hong categorical stand ito hong PNP. Okay? Ang sabi lang po nila, pwede hong tumistigo yung sino hong gustong tumistigo, pero hindi po nila pipilitin, mga kabida, po. Okay? So, kumbaga, binigyan lang po nila ng freedom ang sino mang gustong tumistigo. Okay? Kasi alam siguro ng PNP po, mga kabida, kapag sila po ay tumistigo against the war on drugs of former President Rodrigo Duterte, magiging inconsistent na po yun sila, doon ho sa kanilang pag-defend, okay, as an organization sa war on drugs po, mga kabida, po. Okay? So, yun. Abangan po natin yan sa February 23 po, mga kabida, kung matutuloy man po, kung wala hong mga twist na mangyayari po sa February 23 po mga kabida, kung i-confirm ba, kung mako-confirm ba ito hong si Digong sa kanyang kasong crimes against humanity, mga kabida. Actually, napakahaba na po, mga kabida, yung lal, okay, dito ho sa kaso po ni Digong. Mantakin nyo mga kabida, ikinulong na po itong si Digong almost a year na po diyan po sa detention cell po niya sa International Criminal Court, na hindi man lang binasahan po ng kaso. Okay? Mga kabida, hindi ho na-confirm. Actually po, mga kabida, kung technicality lang po yung ating pag-uusapan po, wala hong kaso si Digong. Sa totoo lang po, dahil hindi po siya naku-confirm. Yung kanyang kasong crimes against humanity, hindi pa po naku-confirm, mga kabida, So, kumbaga, may charge lang po, pero hindi po kinukonsiderang kaso na po, mga kabida. Kaya ang tawag po sa kanila po doon complaint. Kasi hindi pa po ito maituturing kaso, kasi hindi pa po ito sa court stage, mga kabida. Nasa pre-trial stage pa po. Magkakaroon lang po ng trial, mga kabida, pag ito po ay nako-confirm. Okay? Ito hong crimes against humanity po na isinampalaban ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. Okay? So, kaabang-abang po yan, yung date na yan, kung matutuloy ba ito hong confirmation, kasi bago po yan, kailangan mo nang i-resolve po ng International Criminal Court yung kanila hong motion po ng depensa, in terms of jurisdiction po, mga kabida, hanggang ngayon, nananatiling vague pa po ito hong jurisdiction po ng International Criminal Court dito ho sa kaso ni Digong dahil kini-question po ng depensa yung jurisdiction po ng ICC. The fact na ang Pilipinas po, mga kabida, ay umalis na po sa kanilang membership sa International Criminal Court noong 2019. Pero ang ginawang investigasyon po, official investigation na ginawa po ng ICC is nung 2021 na. So, meron pong 2 taon po ang nakalipas matapos pong umalis po ang Pilipinas sa membership po ng ICC po, mga kabida. So, yun yung kini-question po, yung jurisdiction po ng International Criminal Court. So, kailangan pong i-resolve muna yon bago po ang confirmation po, mga kabida, ay yung February 23, 2026 po. So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito ho sa development po, mga kabida, kung saan po ay nagdesisyon po ang pre-trial chamber 1 na fit ito kung si dating Pangulong Duterte na humarap, mga kabida, sa mga pagdinig diyan po sa pre-trial chamber 1, mga kabida.
Para po sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po yung mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.